Iniwan ang barkong ito dahil sa isang nakakatakot na dahilan. Ang karagatan ay nakakatakot para sa maraming kadahilanan, lalo na dahil ito'y libingan ng maraming iniwang barko. Pero bakit iniwan ang mga malalaki at mahal na barkong ito at ano ang nangyari sa kanilang mga tauhan? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang SS American Star. Ito ang isa sa mga pinakamisteryosong iniwang barko sa lahat ng panahon. Ang barkong ito ay inilunsad noong 1914 at noon ay isa sa mga pinakamaranyang barko sa buong mundo. Ngunit noong 1994, ito'y nag-ground at iniwan malapit sa Canary Island. Ang barko ay planong ibenta bilang scrap metal, ngunit sa huling sandali, tinanggihan ng bangko nang bumibili ang transaksyon. Sa halip, ang SS American Star ay pinalitan bilang isang floating hotel. Ngunit bago ito mabuksan bilang hotel, isang bagyo ang sumira dito. Kaya ang barko ay nasira sa isang reef malapit sa baybayin ng Fuerteventura, kung saan ito ay nananatili hanggang ngayon. Maraming nagsasabing nakakatakot kung gaano ito kamalas, dahilan para sabihing baka ito ay sinumpa. At narito rin ang Shipwreck Beach. Hindi lang ito isang shipwreck, kundi isang dalampasigan ng mga sirang barko. Sa Hawaiian Island ng Lanai, matatagpuan ng tinatawag na Shipwreck Beach. Ang 6 na milyang haba na dalampasigan na ito ay tahanan ng 12 iba't ibang iniwang barko. Ang unang barkong iniwan dito ay ang YOGN-42, isang iniwang barko ng US Navy. Pero bakit maraming iniwang barko sa dalampasigan na ito? Ang lugar ay kilala sa malalakas na hangin at malalakas na alon, kaya't pangkaraniwan na ang pagkakaroon ng shipwreck sa dalampasigan na ito. Ang ilan sa mga barko ay lubhan na nabubulok, ngunit ang Shipwreck Beach ay tahanan din ng mga barkong gawa sa konkreto imbis na kahoy. At ang mga konkretong barko na ito ay nasa magandang kondisyon pa rin hanggang ngayon. Dahil may mga ilang tauhan na pumanaw sa shipwreck, marami ang nagsasabing hante ng mga ito. Payo ng mga lokal na huwag maglayag malapit sa dalampasigan tuwing gabi. At narito rin ang High Aim 6. Noong 2003, nakita ang barkong ito malapit sa baybayin ng Australia. Ang kakaibang bagay ay walang tauhan sa barko. Ang barko ay galing Taiwan. Sumakay ang mga otoridad sa barko at ang kanilang natuklasan ay nagdulot ng malaking misteryo. Nasa barko ang nabubulok na isda, mga gamit ng tauhan, gasolina at iba pang mga supply. Isinagawa agad ang isang forensic investigation at wala silang natagpuang palatandaan ng laban mula sa anumang tauhan. Natagpuan din nila ang cellphone ng nawawalang engineer ng barko. At ang cellphone na iyon ay patuloy na tumatanggap ng misteryosong tawag mula sa Indonesia. Kalaunan, natunto ng isang tauhan at sinabi niyang pumanaw na ang kapitan ng barko at ang engineer, kaya umuwi na lang ang ibang tauhan. Ngunit ang eksaktong nangyari sa mga tauhan ng High Aim 6 ay nananatili pa rin misteryo. At narito rin ang Cincinnati Ghost Ship. Kung maglalakbay ka sa Ohio River, mga 25 milya, ay makikita mo ito. Tinatawag itong Cincinnati Ghost Ship, isang iniwang barko ng napakatanda at tinubuan ng mga halaman. Nakakatakot itong lakaran at galugarin, ngunit marami pa rin ang gumagawa nito. Pero bakit iniwan ang barkong ito at paano ito napunta rito? Nagsimula ang barkong ito bilang isang marangyang yate noong 1902. Tinatawag itong Circle Line. Ngunit nang sumiklap ang World War I ay kinuha ito ng US Armed Forces. Pagkatapos ng World War I ay naging pangingisda itong barko. At pagkatapos nito, naging siyentipikong barko para sa pananaliksik. Sa uli, naging turistang barko ito sa Ohio River. Ngunit kalaunan, tumanda na ang barko kaya iniwan ito ng may-ari. Dahilan kaya ito ngayon ay nakalubog sa Ohio River. At narito rin ang Demetrios Shipwreck. Matatagpuan ang shipwreck na ito sa mga dalampasigan ng Githea, Greece. Ito ay isang napakalaking 220-foot cargo ship. Ang pinagmulan na kung bakit ito ginawa at para kanino ay hindi pa rin alam. Ngunit alam natin na ito ay ginawa noong 1950. At pinaniniwala ang nagsasagawa ng madilim na kalakaran sa pagitan ng Turkey at Italy. Ngunit nang mahuli ito ng mga otoridad, ay sinunog ito upang maitago ang ebidensya. Noong 1980, dinala ito sa huling dock dahil sa malubhang karamdaman ng kapitan. Dahil sa mga problemang pinansyal ng tauhan, ay hindi na bumalik sa dagat ang barko, kaya ito ay inanod at nananatili sa dalampasigan ng Greece hanggang ngayon. Ngayon ay narito rin ang concrete ships ng Kiptop Peak. Maaring isipin mong kakaibang material ang konkreto para gawing barko, pero noong World War II,
Gumawa ang US Navy ng maraming barko gamit ang konkreto. Ginawa nila ito dahil nagkaroon ng kakulangan sa bakal noong World War II. Ginamit ang mga ito sa D-Day, landing sa Normandy, France at naging matagumpay at mahalaga para sa digmaan. Pero matapos ang laban, ang mga ito ay iniwan sa baybayin ng Kiptok Peak ng Virginia. May nagsasabing nakakainis tingnan ang mga iniwang barko na ito at ang iba ay nagsasabing nakakatakot sila tingnan. At narito rin ang World Discoverer. Ang barkong ito ay ginawa noong 1974 sa Germany, pero ngayon ay iniwan na sa baybayin ng Solomon Island. Paano ito napunta roon? Noong 2000, tumama ito sa isang reef, dahilan para tumagilid ng barko. Ang 287-foot na barko ay iniwan mula noon. Matagal nang nakikiusap ang mga lokal sa gobyerno na alisin ito, pero sinabi ng gobyerno na magiging napakamahal at mahirap itong alisin. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang nangunguha sa mga bakal sa barkong ito dahil karamihan ng laman nito ay maaari pa ring ibenta. At narito rin ang Francisco Morrison. Ang nakakatakot na barkong ito na tinatawag na Francisco Morrison ay matatagpuan sa Lake Michigan. Noong isang gabi noong Nobyembre 1960, naglalayag ang barko sa tubig pero nagkaroon ng napakalakas na bagyo at zero visibility. Dahilan para mag-ground ng barko at doon ito nananatili hanggang ngayon. Kinakailangang ilikas ang pamilya ng kapitan mula sa barko at isinakay sa helicopter. Ang ibang maliliit na barko ay nagligtas sa kapitan at mga tauhan. Nagpatuloy ang bagyo ng maraming araw, dahilan para masira ang ilang bahagi ng barko at bumagsak sa lawa. Pagkatapos ng bagyo, napagpasyahan na ang barko ay hindi na maayos kaya iniwan na lang ito. Ang lahat ng kargamento ay naiwan sa barko at nalunod sa lawa. At ang lahat ng metal ng barko ay kinakalawang na. Nagkapagtataka ang mga may-ari ng barko ay hindi nagpakilala kaya hindi ito inalis. Marahil hindi sila nagpapakilala ng sadya para hindi na nila bayaran ang pagpapagawa. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming barko ang iniwan na lang. Kapag ang isang barko ay nag-ground o lumubog, napakahirap na itong alisin. Halimbawa, aabuti ng 30 milyong dolyar para alisin ang Titanic, kaya maliit na bahagi na lamang ng barko ang kinuha mula sa dagat. Ngayon ay narito rin ang Familia Express. Ang barkong ito ay iniwan sa Caribbean Sea, pero nakakagulat. Nagsimula ito bilang isang Soviet ship. Ginawa ito sa USSR noong 1953. Ang unang pangalan nito ay Fort Shevchenko at kasama ito sa Cold War, lalo na noong Cuban Missile Crisis. Kaya ito ay nasa Caribbean Sea. Nang bumagsak ang Soviet Union, ang barkong ito ay naibenta at binigyan ng pangalang La Familia Express. Pero noong Hurricane Francis noong 2004, ang barkong ito ay natanggal sa pagkakatali at napunta sa isang reef sa Caribbean Sea. Hindi na ito na-recover at nananatili roon hanggang ngayon. Panghuli ay tingnan natin ang Boss 400. Ang shipwreck na ito ay mukhang kakaiba dahil ito ay dating crane barge. Hinila ito ng ibang barko malapit sa baybayin ng South Africa, pero isang bagyo ang sumira sa lubid ng paghila, dahilan para bumangga ang barge sa baybayin ng South Africa. Napagtanto ng mga may-ari na magiging napakamahal, ay pinabayaan na lamang nila itong mabulok.